Hello guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay Monday, January 20, 2025 at ang oras po natin ay 2:34 po ng hapon. Ayan guys, good afternoon. For today's video, i-share ko naman sa inyo yung ginagawa kong diskarte kung paano ba kami nakakabayad ng aming mga bayarin na galing dito sa aming tindahan, yung aming pinambabayad. At syempre, dapat hindi maapektuhan yung ating tindahan. Hindi naman siya malulugi. Kahit sabihin natin dito tayo kumukuha ng mga pangbayad kasi hindi pa naman po ganun kalakihan yung aming kita dito sa tindahan. Kaya, sinisigurado ko na hindi po maaapektuhan yung ating tindahan. So, meron ako ditong mga ayan, niready ko na pala yan guys. Meron ako ditong mga garapon. Kung yung iba, nagbubukod-bukod ng benta, sa sigarilyo, sa alak, sa bigas. Ako naman, nagbubukod po ako ng mga pambayad. So, meron tayo ditong internet, guys. Ito po ay kinukuha ko sa benta ng, sa kita ng GCash. 50 pesos po araw-araw. Tapos, meron garapon para sa bahay. Ayan, bayad pa po kasi kami ng bahay kay Pag-ibig. So, 100 pesos. Plus, yung ating kuryente, electric bill. 100 pesos din po yan. Galing naman po yan sa benta ng ating yelo. Araw-araw din yan. So, yun guys, balik ako. Meron lang pong bumili. So, meron pang isa, yung St. Peter. Ayan yung ating St. Peter. Aware naman yata yung iba dito. So, ayan po. Ito po yung mga binabayaran namin na ang pinababayad po namin ay galing sa aming kita dito sa ating sari-sari store. May work naman po si partner, kaya lang medyo kinakapos, kaya ang ginawa ko po ganito. So, meron na tayo dito 350. Araw-araw po yan, galing po yan sa kita ng ating sari-sari store. At syempre, hindi po pwedeng wala tayong itatabi na hindi para sa pangbayad. Iniipon natin, pwedeng pang dagdag sa puhunan, in case of emergency. Meron din po ako itinatabi araw-araw. Para sa akin po, malaki na to kasi hindi naman po ganung kalakihan yung aming kita dito sa sari-sari store namin. So, although lumalaki, unlike before, pero syempre, kailangan ma-maintain po natin na hindi malulugi yung ating tindahan. Kahit sabihin, ginagawa na natin siya halos bread and butter ba tawag doon. So, ayun. At saka isa pa guys, para po hindi malugi yung tindahan namin, kahit dito na kami umaasa sa mga ibang bayarin, kung ano po yung mga kinukuha namin dito sa tindahan, pagkain, o kung ano pa yung mga gamit sa bahay, binabayaran pa rin po namin galing sa sahod ni partner. Kung wala kaming pera or naubusan kami ng budget, syempre meron pong listahan para hindi naman po talaga malugi yung ating sari-sari store, di ba? Kasi ang hirap pagka nalugi, kaya siguro ilang buwan ko na rin itong ginagawa. Last year ako nag-start, siguro mga 3 months na. So, wala naman akong nakikitang epektong masama. Siguro dahil nakikilala yung ating sari-sari store, kahit papano, medyo tumatagal, maraming nakakaalam ng aming tindahan, at saka advantage din po na kahit hindi po ganun kalakihin yung aming tindahan, lahat po ng hinahanap ng aming customer, pinipilit naming ma-provide kahit paunti-unti. Wait na, may bibili. Naalala nyo yung nag-share ako ng tungkol dito sa aking record book. Doon sa mga naunang na-share ko sa inyo, meron akong ginagawang 10% dito na nililis ko sa benta araw-araw. Ngayon, hindi na po ako naglagay kasi hindi na rin po 10% yung nakukuha ko dito. Siyempre, nasa atin pa rin naman yan kung paano natin i-manage yung ating sari-sari store. So, ayun guys, dito ko na rin po tatapusin yung aking share sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much. Bye-bye. God bless us all.